Okay, so we are live again. Hey guys, again welcome sa 8 PM na Facebook Live. So this is regular from Monday to Friday 8 PM. Okay, so again welcome. Grabe, napaka saya ko lang kasi may natutunan na naman akong isang napakahalagang bagay kay Les Brown about mindset development. Kasi napaka-importante talaga na yung isa sa mga pinaka-importante na i-develop natin kung gusto mong maging isang entrepreneur or kahit ano sa normal na pamumuhay is yung mindset natin. Kasi it's your mindset that will create your life. It will give you the direction kung saan ka pupunta sa life mo or kung kung ano yung path na tatahakin mo. So, yung mindset mo yung magdidikta doon. Kaya napaka-importante at napakahalaga na i-develop yung mindset natin para din magkaroon tayo ng management sa life natin. Okay? So, by the way, yung i-share ko today is yung, diba sabi ko, the best or the most effective way para ma-attract mo yung prospect mo at i-invite sila, of course, sa kahit anong business or offer meron ka. So, ito guys, alam ko na makakatulong to sa inyo ngayon dahil ito yung nakatulong sa akin. Okay, so check ko lang yung audio. And again, welcome sa Facebook Live Training 8 PM, regular from Mondays to Fridays. Okay. So, check lang natin saglit. Medyo mabagal ang connection ngayon, but I'm hoping na magdire-diretso to. So, again, if nakapasok ka na, pwede ka mag-comment or i-click mo yung like button. Okay. Loading. Mag-start tayo after 2 minutes. Okay? So, check ko lang. I-share ko lang yung ano. Kasi naka-fan page siya. Nasa fan page yung Facebook Live training na to. Again guys, welcome sa Facebook Live training. And I really hope na makatulong sa'yo yung topic tonight. Kasi ito din ang nakatulong sa akin. Well, wala naman ako i-share sa inyo na hindi makatulong sa inyo or hindi ko na-experience. So, lahat ng i-share ko sa inyo ngayon is based on my experiences at based sa mga struggles at kung paano namin or paano ko nakakuha ng solusyon. Dahil may mga tao din na tumutulong sa akin ngayon, may mga mentors or may mga coaches din ako na nag-guide sa akin na gawin yung mga tamang paraan. So, kung ikaw ay nasa isang business or nasa isang network marketing or online marketing, importante talaga na may mga kasama kang partners, may mga coaches, or may mga mentors ka para may mag-guide sa'yo step by step or kahit ano, magbigay sa'yo ng idea ano yung mga kailangan mong gawin. Para maging shortcut na lang yung gagawin mo, hindi ka na masyadong magpakahirap pa. Okay, so that's the reason why I'm creating this video dahil gusto ko kayong bigyan ng shortcut, especially kung kakasimula mo pa lang sa business mo, network marketing or online marketing, kahit anong business man yan. So, mga isi-share namin is parang magiging shortcut na sa inyo para at least hindi na kayo masyadong mag-spend ng too much time and too much effort na mag-research ng mga iba't ibang bagay kasi yun yung magkakos ng parang overload or dyan tayo ma-overwhelm. Kung ang dami-dami na tayong nalalaman, okay? So, wait lang. Ito, share na. Go! Mag-share ka. Nag-load pa. Mag-share ka. Okay. Parang nag-ritual na mag-share ka. Hey, okay. So, ito guys, gusto ko i-share sa yung story ko kasi way back in 2011 hanggang 2013, member din ako na isang network marketing. So, I was in Davao that time.
Tapos, yung nangyari sa amin before, yung mga experiences ko. Kanina kasi inalala ko, kasi may nakita ko mga pictures namin before, yung Dreams Come True na seminar ng company namin before. Parang nag-scroll lang ako, tapos parang nag-flashback sa akin lahat. Yun din yung isang reason kaya ako naisipan na i-share tong topic na to. At dapat hindi to yung topic na yun eh. Pero yun nga, parang naisip ko na napaka-importante na malaman dito ng mga kapwa marketers or network marketers or online marketers kami. Kasi yung nangyari sa amin before is nakakatawa lang talaga isipin. Sa nag-network marketing ako before. Struggle ko talaga yung mag-recruit or mag-prospect. Isipin mo, 2011 hanggang 2013. Okay, so sa span of time na yon, hindi ko na-realize that time na sa haba-haba pala ng na naging member ako ng isang company is hindi ako nagkakaroon talaga ng malaking resulta or isasabihin ko na hindi ganun ka parang ka-justifiable yung resulta na kuha ko. 2011 hanggang 2013. So, sa isip ko, mga ilan nga yung downline ko before, mga 4 ata or 3. Tapos mga pinilit pang mga downlines yun. So, yung nangyari is sumasama kami sa mga sa upline namin na mag-present sa sa iba't ibang places. Pumunta kami ng General Santos City. Tapos, naalala ko pa din na nag-present kami sa mga schools, yung sa alma mater namin sa Davao, kung saan, tinawag namin yung mga campus leaders at doon, parang nag-present kami ng product namin, sinasabi namin na this can change lives of students. Yun yung parang advocacy namin na mag-create ng change sa life ng mga students physically. Parang ganun. So, nangyari din is, kasama namin parati yung upline namin, nagta-travel kami, pumunta kami sa province ng mama ko. Doon, nag-present din ako sa mga kamag-anak ko doon. So, ang grabing effort talaga yung na-experience ko before nung nag-member ako sa isang network marketing company. So, there's nothing wrong naman kung mag-isa kang, ngayon, network marketer. Walang masama doon. Kasi sabi nga ni na Robert Kiyosaki, ni na Tony Robbins, at iba pa mga successful na entrepreneurs, na kung gusto mo maging successful, mag-network marketing ka. But yung problema lang is, hindi lahat ng mga naging involved sa ganung uro ng business, especially sa online marketing, is may mga skills, like pag-recruit, pag-prospect, pag-sponsor, kumausap sa iba't ibang tao, at kung ano-ano pa. And isa ako sa mga taong noon before. Kaya yung nangyari is nag-quit ako dahil nga sa wala akong ganung skills. Okay, so yung nangyari is bumalik ako sa pagiging empleyado, kaya ako napadpad dito sa Maynila. Okay, so isa akong dayuhan from Davao. So isa yun sa mga reason bakit ako napadpad dito sa Maynila kasi nag-review ako para sa engineering exam ko. Tapos yun nga hanggang sa nag-work ako dito. At nung time na yes, tama, I'm from Davao, proud Davaoeña. So yes, president na si tatay ko, si Digong. So congratulations tay. Ito na. O yun guys, yung nangyari is napunta ako dito sa Maynila, naging empleyado ako. At noong time na talagang parang nawalan na ako ng parang hope sa buhay ko. Na akala ko na hindi na ako magkakaroon ng chance na tuparin yung mga pangarap ko. Doon parang may nakita ko isang online marketing. At dahil doon sa isang online marketing na yon or sa mga training courses na parang inoffer sa akin ng isang financial planner, inaral ko at doon ko na-acquire yung skills about prospecting. At doon ko talaga parang na-develop yung skills ko about prospecting, sponsoring, and sa pag-invite, yung mga ganung bagay, at yung sa internet marketing, yung mga bagay na ganun. So ngayon, share ko sa iyo ngayon, ano yung pinaka-effective way na pwede mong gawin, na ginawa ko para ma-attract mo yung prospect mo or para makapag-invite ka ng prospect mo sa business mo. So yung gagawin mo is yung tinatawag na value-based marketing. Value-based marketing. Ano yun? Ano yung value-based marketing na yan? So ito din yung parati namin na tinuturo sa mga downlines namin, sa mga members ng team, na kailangan na yung way of marketing mo is value-based marketing. So yung value-based marketing, meaning nun is magbigay ka muna ng value
Magbigay ka muna ng value sa mga prospect mo before mo sila offera ng business mo. So, paano yun? Kasi yung pinakamalaking question, sige, value-based marketing nga. Pero paano ba yan? Bakit? Bakit muna? Bakit? Bakit? Kasi, importante na mag-create muna tayo ng trust from our prospect. Yun, yung pinakauna. Yung pangalawa is kailangan na mag-build tayo ng credibility first from our prospect. Kasi 'di ba, sa panahon ngayon, ang dami nang nagsisilabasan ng mga scam or mga scammers, kumbaga, mga bagay, mga opportunistic na tao. So, yung mga tao ngayon, mga Pinoy ngayon, is parang careful na sila sa mga tao na bibigyan nila ng trust or yung tiwala dahil sa mga opportunities na yon. So, kaya importante na mag-build ka muna ng credibility at mag-create ka muna ng trust from your prospect. So, yung pangatlo is you need to first connect with them, with your audience first before you sell. Kaya importante itong value-based marketing na to. And ang pinaka-last, if ikaw isa sa mga marketers na nagpo-promote ng offer mo sa Facebook, kung yung style mo is value-based marketing, mas ilalove ka ni Facebook. Okay? Kasi yung mga marketers ngayon is, yung napapansin lang namin, every time na nagpo-promote sila, parang puro join me or parang mga pushy na mga promotion. So, si Facebook kasi, kaya careful siya, di ba, may mga terms and conditions si Facebook na bawal ang ganitong words, bawal na may make money, bawal na mga ganong mga promotion dahil dun sa mga ginagawa ng mga tao na parang yung ginagawa sa internet na parang nagiging noise na siya. Okay, so instead na makisabay ka sa noise na yun, yung gagawin mo is itong value-based marketing. Okay, so yun yung reason. Okay, so alam mo na bakit. So ngayon, i-share ko sa iyo how, paano mo gagawin ang value-based marketing na to. So actually, there are a lot of ways. There are a lot of ways kung paano mo gagawin ang value-based marketing na to. Pinakauna is sa Facebook timeline mo. So I believe na everyday nag-open ka ng Facebook mo, 'di ba? So everyday nag-open ka ng Facebook mo. Everyday nag-check ka ng mga posts sa Facebook. So, yung pinakauna mong gawin is, kung gusto mo mag-promote sa Facebook mo, yung pinakauna mong gawin is, mag-create ka ng isang article. Okay, mag-create ka ng isang article. Sa Facebook kasi, may Facebook Notes. So, pwede yung gamitin mo. Mag-create ka ng isang article stating the problem of your target customers or target audience. 'Di ba kahapon share ko sa iyo about target marketing, ano 'yun. So, dun siya, once na mas-state mo yung problem ng target audience and target customers mo. Gamit yung notes ng Facebook, doon ka mag-provide ng solution, possible solution. Paano 'yon? Okay, so ito yung structure kung paano mo gagawin yung article na yung tuturuan kita kung paano ko din ginagawa ang vlogs ko. So yung structure, pag magno-notes ka, pinakauna, 'di ba? State problem. So, yung pangalawa, okay, ito yung structure ha, dapat isulat mo to. Yung pangalawa, teach them how to solve it. Pangalawa. Yung pangatlo, doon ka na maglagay ng call to action, which is showing them the shortcut solution you have, which is your product. Okay, so example, kasi yung ino-offer namin ng team is mga training products about online marketing. So, yung pinakauna na ini-state namin na problem parate is yung struggle sa pagpro-prospecting. Kasi hindi naman lahat ng mga offline marketers is magaling kumausap ng tao. So, yung ina-offer namin or yung problem na ina-address namin is para lang dun sa mga tao na walang skill na kumausap ng tao face-to-face. Yan siya. So, tinuturuan namin about attraction marketing or paano gumawa nito, gumawa ganyan. And then, yung pinaka-last is doon na namin ino-offer yung product namin, which is yung complete training about online marketing na tutulong sa kanila paano talaga nila ma-master yung online marketing properly. So, parang ganun yung gawin mo. At kung din, katulad kung may product ka na pang gamot sa acne, example, or yung sa pimples. Kasi
um, paano mo i-address yung problem na yun. So, yung pinakauna is state mo yung problem. Dapat maging clear yung pagkasulat mo ng problem na yun para mas maintindihan ng prospect mo. Importante kasi na may clarity din sa words dun sa pag-create mo ng blog. Kasi pag makita nila yung words na yun, na clear yung pagka-deliver mo, talagang makonect mo sila agad dun sa sinusulat mong blog. Okay? So, example nga, yung acne problem. Okay? Or yung problem sa pimples. May pimples nga kung pinaghirapan ko yan. Joke lang, pinagpuyatan. Yun, yung pinakauna is state mo yung problem na ito, kung may pimples ka, problema mo to, ang dami ng mga products na tinry mo, pero wala pa ring nangyari. So, ito yung possible na solution na pwede mong gawin na nagkukos ng problem na yan. Tapos, sa pinaka-last ng blog mo, yung 'di ba yung step 3 is doon na mag-call to action ka na ito yung shortcut para hindi mo na ma-experience ulit yung mga problemang yan, yung product mo. So yung ganun yung pag-create ng content sa note or pag-create ng blog kasi second way para makapag-provide ka ng value is by creating a blog. So paano yung pag-create ng blog? Napaka-simple lang mag-create ng blog. Pwede kang mag-create ng blog gamit ang blogger.com or pwede kang mag-create ng free lang to ha, free blogs sa wordpress.com. So, about creating the blog, may ginawa akong video training about doon. Pwede kang pumunta sa blog ko sa irilpisanabe.com. Yun yung step-by-step tutorial paano ka gumawa ng blog at yung structure din about blogging. So, pwede mong i-check yun. Okay? So, again, yung pinaka-effective way para mag-invite and mag-attract ng prospect mo para bumili sa'yo or para makita yung offer mo is yung value-based marketing. Again, yung reason, gusto kong ulitin yung reason. Bakit? Dahil, again, kailangan na magtiwala muna sa'yo ang prospect mo sa'yo. Okay? Kailangan na mag-build ka ng credibility at kailangan na mag-build ka ng authority. Kasi once na makapag-connect ka na sa prospect mo, hindi na ikaw yung maghahabol sa kanila, kundi sila na mismo yung maghahanap sa iyo dahil ikaw yung pinakaunang tao na hahanapin nila kasi ikaw yung tao na unang nagbigay ng value. Okay? So, yung yung pag-create ng value, napakaraming ways, hindi lang naman about sa Facebook timeline or sa blog. Pwede ka din gumawa ng ebook. Parang yung PDF, 'di ba familiar ka doon sa PDF. Pwede kang gumawa ng article at gawin mong ebook, ipamigay mo sa mga prospect mo. Pwede kang gumawa ng video blog gaya nito kung may phone ka, may internet ka, pwede kang mag-Facebook live training gaya nitong ginagawa ko at mag-share ka lang ng mga content. Okay? Na mga content na mga katulong sa mga prospect mo, sa mga target audience mo. Napakaraming ways talaga na kung paano mag-create ng value. As long as na alam mo yung i-share mo, as long as na yung i-share mo talaga is nakakatulong sa mga prospects mo or sa mga kapwa entrepreneurs mo or sa mga kasama mo, then that's already a value. Okay, so again, remember, ito talaga, value-based marketing. So, napaka-importante yan siya, especially kung plano mo sa business mo is for long term. Okay, so kung long term yung goal mo sa business mo, kung may mission ka talaga sa business mo, remember always na yung gagawin mo is value-based marketing. Regardless kung ano yung ino-offer mo, regardless kung nasa network marketing ka, online marketing, or nasa internet marketing, nasa real estate, nasa stock market, remember always value-based marketing. Okay? So, okay ba tayo doon? Alright. And, yun lang yung gusto kong i-share tonight kasi may training din kami, may online training kami para sa mga Pinoy entrepreneurs 9 p.m. And pwede kang sumama since libre lang naman to. 9 p.m. tonight, ilagay ko yung link sa replay ng video na to. Pwede kang sumama, mag-register ka lang for free. Okay? And also, may gusto akong i-share sa'yo na parang isang napaka-valuable na training na tutulong sa'yo paano ka makapagsimulang
matuto or paano mo malaman kung paano mag-market online gamit ang internet, gamit ang product mo. Ilalagay ko yung link later sa training product na ginawa ko. Free training lang to. Okay? Isasend ko sa email mo. Alright? So, thank you so much for staying. And my name is Saiti Senable. I hope na may nakuha kang value sa video na to. At pwede kang mag-comment below. Pwede kang mag-ask ng question. Okay? At I hope na makita kita tonight sa online training namin. Again, ilalagay ko yung link later. Okay, so thank you so much. Thank you, VA. And thank you, guys. And by the way, remember to always value your life, live with passion, and take care of your dreams. Bye for now.